Kaka-upload lang natin ng installation natin ng laser gun, tapos Senlo X1 Plus, tsaka Pia Horn. Doon sa nakaraang Kimco Dink 150 natin. Ngayong umaga may nag-walk-in ulit sa atin na Kimco Dink 150R. Bale, ito ngayon, nabuksan ko na yung kaha niya, tapos na-install ko na rin yung pinaka-ilaw niya dun sa crash guard niya. Ito, papakita ko sa inyo. Bago ko tinanggal yung crash guard, in-install ko muna yung ating Senlo X7. Ayan, kung makikita nyo. Mamaya, papakita ko sa inyo close-up yan. Tapos, nilagay na rin natin siya sa photo wall bracket. Naglagay tayo ng additional mounting bracket dyan. Kasi wala namang abang yung SEC crash guard na lalagyan itong X7. Medyo malaki kasi itong X7 natin. Siya nga pala, ang gamit niyang crash guard dito ay SEC. Ayan o, nakikita niyo naman yung brand siguro. After natin mabaklas yung kanyang kaha dito, yung pinaka headlight niya, ang gagawin naman natin ay maggagawa na tayo ng harness para dito. Same lang yung gagawin natin dito sa motor na to. Dito natin ilalagay yung relay, tapos doon natin ilalagay yung selector switch niya, tapos yung gagamitin natin na switch ay yung 3-in-1 switch. Ito papakita ko rin sa inyo. Ito yung gagamitin natin na switch dito, 3-in-1 hollow switch, para ma-activate natin yung apat na wire ng Senlo X7 natin. Gawan ko muna to ng harness, tapos mamaya balik tayo kapag okay na, kapag na-install na natin yung harness, para tuloy-tuloy lang yung trabaho natin dito. Germs, magandang hapon. Update tayo dito sa project natin, Kimco Dink 150. Okay na, naikabit na natin yung mga dapat ikabit, yung mga switches natin, yung busina na ikabit na rin natin, yung harness natin okay na, nabuo na natin. Ipapakita ko sa inyo mamaya, pero bago yun, ipapakita ko rin muna sa inyo yung busina na kinabit natin. Ito, nagkabit tayo dito ng Pia Horn original. Dito natin siya punesto sa loob. Nag-additional bracket tayo dito para meron tayong mounting place dito sa isang busina na to. Tapos ito namang isang busina, naka-mount lang siya dito sa bolt dyan. Nag-additional lang tayo ng bolt dyan na mas mahaba para magkaroon tayo ng matibay na pagkakapitan. The rest, okay na. Yung mga switches natin ay kabit na natin. For example, itong hollow switch natin ay nakakabit na. Yung selector natin ng loud tsaka stock, dito natin siya ma-access. Diba yung takip ng kanyang packet, pag pinindot natin siya dito, saka natin ma-access yung hollow switch natin or yung selector switch natin ng loud horn tsaka stock horn. Abot na abot ng daliri yan. Yung 3-in-1 switch naman na sinasabi ko sa inyo kanina, sabi ko nga, i-activate natin yung tatlong wire ng ating Senlo X7. So bali ito yung solo white, solo yellow, tapos yung double color. Kaya naglagay tayo dyan ng 3-in-1. Ngayon dito kasi sa motor na to, medyo mahirap mag-mount ng 3-in-1 kasi naka-cover yung kanyang tornilyo dito. Hindi siya kagaya ng ADB tsaka NMAX, pwede natin ma-access yung tornilyo ng kanyang clamp. Dito, gumawa na lang tayo ng improvised na bracket para ma-mount natin siya. Bali naka-mount na to sa tornilyo dito sa may lever. Yung lever niya hindi naman apektado kasi ayan, nakita nyo, nagpa-function naman. Sa ilalim lang talaga, yung bolt sa ilalim tsaka yung nut, inipit lang natin siya dyan. Tapos, nilagyan natin siya ng additional flat bar para umabante siya ng konti. Ang itsura ng kakalabasan niya, ganito. Ayan. Para siyang floating dyan sa ilalim. Tapos, yung wire niya, syempre, nakapasok na rin yan dito sa loob. Hindi natin siya pwedeng padaanin dito sa labas kasi papangit yung itsura. Ito mamaya, itatay din na lang natin yan. Dito, ang kulang dito sa project natin na to, Kimco Dink 150, ay yung harness na lang. Kasi dito, naikabit ko na yung wire ng ating busina, positive, negative, naikabit ko na siya. Tapos yung sa switch natin, okay na rin. Hollow switch natin, okay na rin. Ito, ipapakita ko na sa inyo yung ating harness. Unlike sa ADB 150, tsaka ADB 160, itong harness na to ay sobrang haba. Doble yung haba ng wire niya. Ayan. Almost 1.5 meter yung haba ng harness natin from dito sa relay papunta dito sa battery. Ayan, haba niyan. Ganyan kahaba yung harness na ginawa natin. Pero kagandahan nito, nakadirect na kasi ito sa battery kaya safe na safe talaga tayo. Ayan yung papunta sa fuse holder natin, dalawang fuse holder natin, horn tsaka MDL, tapos yung isa yung ground natin. Dito naman meron tayong apat na relay dito. Isa sa busina, isa sa low ng X7 natin, tapos yung high na solo din, tapos yung isa yung
high na double color or yung magkapatong na puti tsaka yellow. Yung mga dulo naman natin, like for example ito, yung sa ating horn, loud horn, tapos selector switch natin, tapos yung sa ano natin, 3-in-1 switch tsaka sa output natin. Okay na to, bali ilalatag ko na lang to, tapos mamaya update na lang tayo dito sa project natin ulit. Kymco Dink 150. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung finished product natin dito sa wiring. Papakita ko sa inyo yung ano, yung itsura ng wiring natin para may idea talaga kayo kung ano yung ginagawa natin dito sa motor natin. Okay? Germs, magandang hapon. Update ulit tayo dito sa project natin, Kymco Dink 150. Okay na yung wiring niya, 100% okay na. Bali, ang gagawin natin dito, isasara na natin. Pero bago natin isara, ipapakita ko muna sa inyo yung final result ng wiring natin dito. Na-tidy na natin, okay na lahat. Tapos nalagyan na natin ng power, na-testing na rin natin, okay na, gumagana na. Working na yung stock horn niya, working na rin yung loud horn niya, tapos yung ilaw natin working na rin. Dito sa may battery niya, hindi pa natin sinasarado yung utility box kasi ito, ipapakita ko nga sa inyo. Bali, nandito yung dalawang fuse holder natin, isa sa MPN, isa sa horn. Tapos, yung negative natin, ayan, naka-direct battery na rin siya. Naka-terminal yan, direct battery. Tapos yung power ng harness natin, okay na rin. Naka-direct battery din yan sa positive. Tapos, ang gapang niyan, pansinin nyo na lang yung ano, pansinin nyo na lang yung makintab na flexible. Ayan yung nilatag natin na harness. Mula dito sa battery, ayan. Ayan. Yung iba hindi nyo na makikita. Kasi natatakpan eh. Ayan, yung makintab na yan. Tapos pababa yan dito. Ito, silipin natin dito sa ilalim. Maganda yung pagkakagawa natin dito kasi nailatag talaga natin na maayos yung harness natin. Ayan. Ito yung harness natin, pailalim. Tapos nakapasok yan dyan sa ano, ayan, nakapasok yan dyan. Dito sa ilalim. Ayan. Gapang siya papunta rito, paakyat. Paakyat yan dito. Ayan. Nailagay ko na kasi ito kaya hindi na natin makikita yung part dito sa loob, yung sa may stacker niya. Nakoberan na natin. Pero ang pinakadulo niya ito, yung mga relay natin, yan na yun. Nailatag natin ng maganda yung harness natin, na-tidy natin ng maayos. Tapos yung mga switches natin, ito. Yung selector switch natin, papunta yan doon. Yung output natin, papunta sa ilaw, ayan. Nilagyan natin ng quick release yan para kung sakasakaling magpapa-warranty si sir, madali lang tayo magpapalit ng ilaw. Hindi na natin kailangan baklasin yung pan. Siya nga pala, yung Zenlo X7 natin, naka 1 year warranty yan. 3-in-1 switch natin, okay na rin. Ayan, naka-tidy na siya dyan. Expose lang yung mga wire natin para kilala natin sila. Tapos yung power supply ng switch natin, okay na rin. Meron na siya dyan. Yung busina natin, okay na. Na-check na natin yan. Working na yan. Ito. Working na rin yan. Walang naiipit dyan. Walang pangit na tunog dyan sa busina na yan. Na-testing na natin yan kanina. Nirelocate lang natin to. Ito kung mapapansin nyo, nakatali siya dito. Nirelocate lang natin yan kasi galing siya dito. Naabala niya yung busina natin dito kaya nilipat natin dito banda. Bali, ang pinaka-last update na natin ito, mamaya yung testing natin. Ipapakita ko sa inyo na working na lahat yung kinabit natin na item dito. Pia horn tsaka Zenlo X7. Okay? Abang-abang lang sa update natin. Germs, ito na yung last update natin dito sa project natin. Kymco Dink 150. Okay na. Nailagay na natin yung ilaw tapos naisarado na rin natin yung motor. Mamaya adjust na lang natin yung ilaw. Pero ito, titestingin natin yung busina. Stock horn muna. Ayan. Tapos, pindutin natin yung selector switch, yung nandito sa bulsa, yung pinakita ko sa inyo kanina. Loud horn. Pag nagla-loud horn tayo, sumasabay yung ano natin, yung high ng X7 natin. Tapos, pag back to stock tayo, mawawala siya. Hindi siya kasama sa hindi siya kasama sa combo. Sa loud horn lang.
Tapos yung nilagay natin dito na tri-switch, ito yung low niya, white, solo white. Tapos may solo yellow siya na high. Ayan. Tapos yung pinaka-high niya talaga yung double color na. Ayan. Dalawa, magkapatong. Okay na to, all goods na to. Tapos naman. Bali, pa-final touch na lang natin yung ilaw kasi medyo hindi pa naka-align. Pero all in all, okay na tong project natin. Kimco Ding 150.